Hello guys! Welcome back to my channel kung saan nagtuturo ako ng math at mga study tips na sana makatulong sa inyong pag-aaral. At pag-uusapan natin ngayon ay napaka-interesting. Paano ko nagawa mula ako ay bagsak-bagsak tapos in such a short time naging valedictorian. Mga study tips po na kayang-kaya ninyong gawin para mag-improve ang inyong academics. Welcome back! Ayan, from bagsak to valedictorian. Mga unique study tips na kinumpile ko para po sa inyo, no? Alright, so most of my grades po kasi nung nag-aaral po ako hanggang nung nag-second year high school ako, hindi ko po naabutan ng K-12, ha? Okay, so hanggang second year high school, puro line of 7 po ako, puro palakol, tapos bagsak-bagsak pa. Lalo na sa math, naku po, namumula ang aking mga grades, no? Pero after ng second year high school po, nagbago po ako, no? And 2 years later, nag-graduate po as valedictorian at nakakuha po ako ng college scholarship. Libre po ang college ko for the next 4 years. And there is nothing special about me, guys, though. Hindi ko po sinasabi ito para magyabang po sa inyo. Kaya ko po sinasabi po ito para po sabihin sa inyo, there's nothing special about me. Ikaw na nanonood dito, actually, ikaw ang special kasi kung nagawa ko ito, kaya mo rin gawin. Kaya nga sinishare ko yung mga tips na to, baka magamit mo para mag-improve ka. Kaya start na po tayo. Number 1 po na kailangan po natin is kailangan po meron po tayong goal. Start with why. Ano ang reason ba't mo gusto mo mag-improve ang academics? Kasi kung wala pong reason, hindi po susunod ang katawan natin. Dapat naiintindihan ng utak natin tapos susunod ang ating katawan. Ganun po yan, no? Sa akin pong case, ang naging inspiration ko, gusto ko po kasi magkaroon ng scholarship kasi hirap na po. Yung high school pa lang ako na mura ang tuition, hirap na ang nanay ko na bayaran. So, what more ang college? So, ako po, nawawalan na po ako ng pag-asa na baka hindi makayanan ni mother, hindi niya ma-afford ang college. Ay, gusto kong mag-college. So, yun ang inspiration, yun ang goal ko, magkaroon ng scholarship para makapasok sa college. At alam ko po, no, yung iba po sa inyo, ito rin po ang mas practical na goal po ninyo, magkaroon ng scholarship. Kasi ang hirap ng buhay po ngayon, talaga ang hirap na pong bayaran po niya, no? O yun. So, number 2 na po, no? Number 2, may goal ka na, kailangan po ay tanggapin mo na, embrace mo na kailangan may babaguhin ka. Ayun, no? Kasi malayo po ang pagiging bagsak, no? Sa pagkakaroon ng scholarship, no? So, dapat tanggap po natin na may babaguhin po tayo sa ating mga sarili. Parang ganito po kasi yan, no? Parang recipe. Kung parehas po yung recipe na ina-apply nyo araw-araw, parehas ang ulam na maluluto mo. Kung bawang, toyo, suka, baboy, adobo po yan. Kung hindi mo po babaguhin ang ingredients, hindi po magiging sinigang po yan. Magiging adobo po yan araw-araw, no? So set it with a reality po, no, na kailangan may baguhin po tayo. Gusto mo mag-improve, no? May babaguhin ka sigurado and dapat open-minded ka, no? Willing po tayo mag-observe, willing po tayo matuto sa iba na successful po, no? Okay, so may babaguhin ka na. Ano yung unang-una mong babaguhin? Sacrifices. Dapat po tanggapin po natin kailangan po talaga ng sacrifices. Alam na po natin to. Mataas na grades ang habol mo para magka-scholarship ka. Ayan. Maraming sacrifices talaga ang kailangan. Ayan. So magdadagdag tayo ng hardships. Iiyak tayo. Magsusunog tayo ng kilay. Yun ang problema. Kaya po yung may mga tao takot doon sa sacrifices talaga. Kaya gumagawa na lang ng excuses. Ano yung excuses? Sasabihin nila, hindi naman ako matalino. Bobo ako eh. Hindi man talaga ako magiging tulad nila, hindi talaga ako magiging matalino. Excuses po yun. Special ka. Kaya mo yan. Magaling ka. Kaya mong palabasin yan. Tapangan mo lang ang loob mo. Lakasan mo ang loob mo. Kayang-kaya mo yan. Basta magsakripisyo ka lang, no? Okay, dahil may sakripisyo, ang susunod po dyan, dapat may inspirasyon ka. Kasi mahirap yung sakripisyo. Sakripisyo po yan eh. Matindi yung sasagupain po natin. So baka dumating yung araw na ayaw mo na, no? Para malagpasan mo yun, yung feeling na ayaw mo na, dapat inspired ka. Guys, dapat inspired ka, no? Ayan. And there's no better inspiration than, other than,
love. Katulad ng pagmamahal natin sa ating parents na isang araw, alam natin, tatanda sila. Papaano natin susuklian ang kabutihan nila na ginawa sa atin, yung pagpapalaki, pagmamahal sa atin. Papaano natin susuklian kung hindi tayo mag-aaral ng mabuti, makaroon ng scholarship, makagaan-gaan sa kanila, and hopefully magkaroon tayo ng magandang career para pagtanda nila, maalagaan natin sila o hindi po ba? Ako yun, isa sa inspiration ko na sana masuklian ko ang kabutihan ng aking mother. At isa pang inspiration, in the future, magkakaroon tayo ng family. Hindi ba mas maganda kung prepared tayo as early as possible? Ang tanong, kailan ka magbabago, guys? No? Magbabago ka pag nag-aaral na yung anak mo? Di ba mas maganda kung mas maaga ngayon ikaw nag-aaral, mas marami kang magagawa, mas mahaba ang panahon mo. Katulad po ako, no, hindi pa po lumalabas yung anak ko, wala pa akong girlfriend noon. Pero nag-aral lang po ako mabuti kasi alam ko, isang araw lalabas yung cute na anak kong ito at kailangan po ay prepared po ako para sa kanya. Maliwanag po ba? Alright, number 5 po, ayan na, no, ha? Konting-konting practical na po tayo. Build your study habits, no? Kailangan kasi marami tayong oras sa pag-aaral para matuto tayo, no? Pero habit po, habit. Bakit? Kasi ang brains po natin, no, parang muscle, hindi po pwedeng biglain. O halimbawa, no, hindi ka naman sanay sa athletics, no? Lagi ka lang nakahiga araw-araw, tapos bigla kitang patatakbuhin ng marathon, 21 kilometer, hindi mo kakayanin. So dapat nagpa-practice tayo araw-araw, pa konti-konti, ini-improve natin pa konti-konti. Kasi consistency ang habol natin dito over a long period of time. No, build habits slowly, parang pagpapayat po yan eh. Dapat po sustainable yung kaya yung ginagawa mo. Kasi kung biglaan ka rin nga ayaw, mag-aaral ka biglaan isang weekend, magkukulong ka, sigurado yan next week wala na. Hindi ka na mag-aaral. So dahan-dahan lang po, no? Mahabang panahon po ito. Ang suggestion ko po, no? Mag-start ka kahit 15 minutes, kahit 30 minutes kung hindi ka nag-aaral dati, no? 15-30 minutes lang. Tapos i-hold mo siya 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks hanggang maging habit na siya. Tapos pag naging habit mo na, dagdagan mo pa konti-konti, no? Pa konti pa 5 minutes every week. Hindi magugulat ka isang araw, 2 hours ka na nag-aaral every day. At 2 hours every day, marami na pong magagawang wonders po yan sa results ng grades po ninyo. Ayun, maliwanag po ba? And quality is also important, ha? Dapat alone time. Dapat nakafocus po tayo, walang distraction, no? And this could be very challenging sa iba po. Halimbawa, wala kang kwarto, marami kang kapatid, maiingay. So, be creative na lang po. Gawan mo ng paraan, kayang-kaya mo yan, no? Number 6, work on your weakness. Ayan, bakit weakness? Kasi po, kung ang habol niyo yung scholarship, no? Scholarship, ibig pong sabihin, dapat mataas ang grades nyo sa lahat ng subjects. Well-balanced po across different subjects. So, ibig pong sabihin, i-work on nyo po ang weaknesses po ninyo. Kasi kung saan ka mahilig, kung saan ka magaling, natural lang po na gagaling ka talaga dyan. Forte mo yan eh. So, pagtuunan mo ng pansin kung saan ka mahina. Okay? Number 7, build a strong foundation in math and English. Kasi maganda pong unahin natin yung math and English kasi critical po ito. Makakatulong po ito na gumaling po tayo sa iba't ibang subject. It makes studying other subjects easier. Hindi ko na po masyadong i-expound po ito. Pero yung math and English po, nakakatulong po talaga ng malaki, ng bonggang-bongga sa pag-aaral natin ng ibang subject. Kasi lahat po yan, tatamaan po talaga ng math and English, karamihan ng ibang subjects na iti-take natin hanggang mag-college na po tayo dyan. So as early as possible, build a strong foundation talaga po, no? And pag nag-grow up na po tayo, pag lumaki na po tayo, napaka-useful po ng math and English in real life. Lalo na po yung English natin, hindi ko po na-appreciate, no? Nung nagkatrabaho na po ako, naghahanap ako ng sideline. Importante pala yung English, both written, tsaka yung yung oral din, napaka-importante, no? Okay, ayun. Number 8, very important, hindi po alam ng marami po ito. Marami po hindi po ito nare-realize po, no? Minimize your stress. Minimize your stress. Stress management. Kasi po, guys, hindi gumagana ang utak kapag stress po yan. Kapag natataranta, hindi papasok ang knowledge po yan. So, avoid situation na kailangan magmadali. Kung may project na binigay, gawin mo agad.
O may reading assignment na binigay, basahin mo agad. Ano pa, isang sekreto na ginagawa ko pag bakasyon, hindi po puro pasyal ng pasyal. Sisingitan mo ng pag-aaral pag bakasyon. Bakit? Para may baong ka, marami ka ng maaral. Kasi para pagdating ng school year, pagpasok mo sa eskwela, onti na lang ang aaralin mo. So, ibig sabihin, mas less yung pressure sa'yo, mas less yung stress po sa'yo, at napakalaking bagay po yan para talagang gumaling po tayo sa ating mga subject. Okay, number 9. Ayan, di alam ng marami to. Prepare for your classes. Kasi as students, no, napaka-unfair natin sa totoo lang. Kasi ikaw na student, no, tayo na student, ini-expect natin yung teacher pag pumasok, dapat prepared. Dapat ano siya, yung talagang prepared na prepared at napakagaling ng pagkakadeliver niya ng lesson. Otherwise, nadi-disappoint tayo. Unfair po yun kasi dapat kung ang expectation mo sa teacher mo, prepared siya, dapat ikaw din prepared ka pag pumasok ka sa school. Unfair sa teacher mo. Okay? When you go to class, make sure nabasa mo na siya. At least one day before yung ituturo niya. At least one day before. Kung kaya mo 1 week before, 2 weeks before, the better. At dapat nakapag-try ka na ng examples. At dapat napag-isipan mo na yung topic. At dapat nakapagsagot ka na ng questions dun sa bahay mo bago ka pumasok. Ayan. Teka Kuya John, di ba unfair yun? Kasi nagbabayad ako sa school. Ay, yun na nga nagbabayad ka sa school. Dapat i-maximize mo. Make the most out of it kasi nagbayad ka nga no? And remember, naghahabol ka ng scholarship, di ba? Oh, you're not trying to be an ordinary student. So, dapat meron kang better mindset. Pag prepared ka po kasi to meet your teacher kasi nakapagbasa ka na before, na-analyze mo na siya before, no, talagang prepared ka, relax na relax ang brain mo. Tapos yung pagtuturo ng teacher mo, mas dumadaloy siya, mas pumapasok, mas na-absorb mo. Ayun. At yung mga hindi mo nasagot at yung hindi mo maintindihan nung binasa mo siya sa bahay, hindi pwede mong itanong during class. Ang ganda ng interaction nyo sa teacher kasi parehas kayong prepared kaysa yung isa sa inyo syunga-syunga, lalo na tayo estudyante, papasok tayo nakanganga. Ayun. Kaya ang hirap minsan, no? Number 10, last na po ito, no? Be healthy and be happy, no? Supported ng science po ito, no? Kailangan healthy po tayo kasi yung strong yung health po talaga helps talaga to build a strong mind. Ayan no. Kaya ako po no, nung nag-aaral ako nung high school, college no. Ayan lalo nung high school, at least 3 times a week nagba-basketball po ako bago ako umuwi. Kaya pag uwi ko po sa bahay, talagang ang sarap mag-aral nung yung pinawisan ka talagang hiningal kang gano'n. Ang sarap mag-aral, no? Okay, ano pa? Tamang oras ng tulog. Ayan, kasi pag puyat tayo, tostado ang brain cells po natin. And lastly po, dapat happy. Ako, ito lang naman yung sekreto ko nung nag-aaral ako. No? Nire-reward ko po yung sarili ko with simple pleasures lang po para lagi po akong happy. Ako po, kikiam lang at fishball lang katapat ko. Ang saya-saya ko na. At talagang pagkain ko ng fishball ng kikiam, talagang enjoy ko yung pag-aaral ko. Talaga, habang hinangata ko yung aking fishball at kikiam. Ayun. Alright, so I wish you all the best. No? If you are aiming na magka-scholarship, kayang-kaya mo po yan. I believe in you. At hanggang dyan lang ang daldala natin. To God be the glory. Keep on learning. God bless. Bye-bye.